Sa kabila nga ng pagkakaroon ng Golden State Warriors ng 3-game winning streak at ang pagkakaroon nila ng magagandang performance, nananatili pa ring tagilid ang kalagayan ngayon bilang 8 seed sa West sa record na 16 wins, 15 losses. Medyo malayo pa nga sila sa ikapito na Phoenix Suns maging sa ika-6 na Houston Rockets. Sa madaling salita, kailangan talagang maipanalo ang mga susunod kung gusto man nilang makapasok agad sa playoffs. Marami pa rin silang nakakapansin ng ilang mga bagay pa rin na dapat ayusin sa team na ito, especially sa front court. Sa madaling salita, kukuha pa rin ang Warriors ng isang bagong big man at base sa isang insider, nasa listahan nito ay si Domantas Sabonis na balak nilang sungkitin sa Sacramento Kings sa darating na January 15. Since dito lamang sila papayagan ng NBA na i-trade si Jonathan Kuminga, kailangan pa ngang maghintay ng Golden State ng ilang linggo para magkaroon ng bagong sentro na papalit kay Kuminga. Samantala, napatunayan na hindi talaga sapat ang kasalukuyang lineup ng Los Angeles Lakers para mag-compete o makasabay sa pinakamalalakas na team. Kaya imbes na umasa na mag-improve ang kanilang lineup gamit ang adjustments sa rotation, mas mabuti kung gagawa sila ng isang blockbuster trade na sasalba sa kanilang kampanya. At mukhang yan rin naman ang balak gawin ng bagong team owner na si Mark Walter, na sinabihan na si Rob Pelinka gawing priority ang pagkuha kay Giannis ng Milwaukee Bucks. Handa rin naman ng Lakers isakripisyo ang ilan sa mga key player. Willing silang maghanap ng isa pang bagong team na makakatulong sa kanila para sa Milwaukee para makapagsagawa ng isang 3-team trade. Sa laki ng sweldo, kakailanganin talaga ng pangatlong team para lamang makuha ito bago ang trade deadline o di kaya sa darating na off-season para maitandem kay Luka Doncic. As of now, delikadong maipamigay si Rui Hachimura, Austin Reeves at si Gabe Vincent. Sa kabilang banda, nananatili pa rin hanggang sa ngayon ang Utah Jazz bilang isa sa pinakakulelat na team sa NBA. Marami ang naniniwala isa pa rin silang lottery team kung saan marami sa kanilang chance ang hindi makapasok sa playoffs ng West sa pagiging inconsistent sa mga laro. Pero sa kabila niyan, meron ngang ilang bagay ang nangyari at maganda ito, katulad ng malaking improvement ng batang player na si Keyonte George na pinangunahan pa lang ang Jazz sa kanilang panalo last game laban sa Detroit Pistons gamit ang kanyang 31-point game kasama ng game-winning shot. Simula sa pag-a-average lamang nito last season ng 16 points a game, 39% shooting, umangat na ito sa 24 points per game sa kanyang 45% shooting. Kaya may ilang mga nagsabi na si Keyonte George ang bagong superstar at key player ngayon ng Utah Jazz na siyang bubuhat sa team at tutulong kay Lauri Markkanen.